Una sa ating mga balita, iginiit ng Malacanang ang patuloy na kampanya nito laban sa katiwalian. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, hangad ni Pangulong Aquino ang mapagbuti pang lalo ang serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan. Kabilang na dito anya ang tamang paggamit ng pondo ng bayan sa mahalagang proyekto ng gobyerno. Kaugnay nito mag-iikot ang Pangulo sa mga lalawigan para lubusang maipaliwanag sa taong bayan ang issue sa DAP. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Nagpahayag nga ng kahandaan ng Malacanang na ipaliwanag kung paano ginagamit ang pondo. Pero ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, wala namang kakaiba dito dahil ang pagiging transparent ng Aquino administration sa paglalaan o paggamit ng national budget ay nakapaloob sa Philippine Development Plan. Nanindigan ng Malacanang na hindi bibiguin ni Pangulong Aquino ang tiwala ng publiko sa kanyang pamunuan, partikular na sa pagbakal laban sa korupsyon at katiwalian. For the past few days, there have been a number of commentaries on the President's nationwide address. We note that many of those who are calling for further protest actions are against patronage politics and the perpetuation of graft and corruption. We affirm what the President said at the start of his speech. The government stands with the people who elected the President and gave him a clear mandate for change. For the past 3 years and 5 months, the Aquino administration has been vigorously pursuing a campaign against graft and corruption and working to alleviate poverty. We are willing to work with Congress in responding to the public clamor for reform measures that will bring about greater transparency and accountability in implementing the 2014 national budget upon its approval. Wala kasing Malacanang na mahalagang maunawaan ng publiko ang tunay na estado ng DAP at ang hakbang para iayos ang sistema ng gobyerno upang protektahan ang pondo ng bayan. We also reiterate government's willingness to conduct continuing dialogues with our people, and especially in the regions and provinces, to ensure adequate understanding of the issues that will enable them to make correct choices and decisions in matters affecting their communities and the country's future. Nagpanakalihim, hindi naman gagawin ito ng pamahalaan dahil sa kasalukuyang kontrobersya. Dumaan rin anya sa konsultasyon sa kanyang gabinete ang ginawang pambansang pahayag ng Pangulo sa usapin. Patuloy po yung isinasagawa ng pamahalaan to reach out and inform our people of the issues that are confronting our nation and also to propagate a deeper understanding of the Philippine Development Plan on which the national budget is based. So ito po ay hindi naman kakaiba, hindi ito naisip lamang dahil diyan sa kasalukuyang kontrobersya. Gate pa ng palasyo, nakatitiyak ang publiko na walang pagtatakpan ng Pangulo sa paglilinis ng pamahalaan kahit pa kaalyan. Katiwalian, let the evidence point the direction. Hindi po nagdi-discriminate ang administrasyon na ito. Wala pong sinasanto, wala pong iniiwas. No? Basta po mayroong konkretong batayan, basta may ebidensya, ay wala pong excluded or exempted. Hindi po issue yung political affiliation, hindi rin issue yung pagiging miyembro ng administrasyon. Bagkus, dapat nga po ay ituring ito no, na mas mabigat na responsibilidad no, sa hanay ng mga nagtatrabaho sa kasalukuyang pamahalaan no, na tiyakin na sila ay tumatalima sa programa ng Pangulo. Sinuguro pa ng palasyo na magiging bukas ang Pangulo sa opinyon ng publiko sa usapin at gagawin nito ang nararapat para sa pambansang kabutihan. The President keeps an open mind. The President is always willing to listen. And the President is willing to communicate. Communication does not become effective if one party is not willing to listen. Nauna na nga kinilang ng international community ang ginagawang reforma ng Aquino administration para ibangon ang bansa mula sa graft and corruption. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.